Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, welcome to Pinoy Pickers in LA. Samahan niyo ako dito sa LACC Swap Meet. Mag-ikot-ikot at tumingin ng mga vintage. Dito pa lang sa labas, ayan na, makikita niyo na marami ng vendor. Dito to sa Vermont area. Harapan lang ng Los Angeles Community College, dating UCLA. Ayan, samahan niyo ako ngayon na mag-ikot. Kahit mainit actually ngayon. Summer na. Ayan, di ba? Ang haba. Ayun, no? So, ayan ang parking. Tapos, ito ang entrance. Medyo maraming tao ngayon, kumpara sa mga nakalipas na linggo. $2 ang entrance. Thank you. So may mga prutas din, ayan. Mga fruits. So ito yung kabuuan ng swap meet, guys. Buong parking to. Ayan, walang vendor, lahat to parking. So usually, pag gantong malaking venue, nag-uumpisa talaga kami sa right side. Ayan, so pag nagutom kayo, meron din mga food. Tapos ayan na guys, sa mga ukay-ukay. So, $1 each. Basta masipag kang mag-ukay-ukay dyan. Ayan, pagka na-jingle, ayan, pwede rin maghugas ng kamay dyan. Yung mga hugasan dyan. Ayan. So, dito tayo mag-umpisa. So dati, nung una kami dito, hindi ko masyadong pinapansin to. Akala ko kasi mga ano lang, mga mostly tinda ng mga Latino ang nandito, pero hindi pala. So maraming fruits. Ayan, marami ding namimili. So ang hahanapin natin guys, yung mga vintage. So dito pa lang, eto regular to na na vendor dito. So mostly ang tinda niya ay mga vintage na stamps, pera, mga ganon. Mga cards. Yan. Coins. Yan, mga World War. Tapos ito mga cards. Mga pera. Greek coins? 2,000 years old. How much you sell it? See? It depends. The more is, that one? Yeah. $7 and up. This $7. one? Yeah. The other ones is more expensive. Oh. This one? Ano yung isa? 60. Mga ganun din. Hindi, yun. Yung 60. nasa dulo. Oh, Coins mga- din ba yan? Chips. Hindi kayo maanting-anting sa akin. Parang gawin mo kwintas no? Diba? Para mahal na araw lang. Anting-anting no? Son de las haciendas de México. Ah, sa Mexico daw. De México? las antiguas. A México, Les daw. pagaban a los viejitos por trabajar en las haciendas, con esto pagaban. Son vales. Mira, aquí vale, dice... Es tienda de Raya Claudia, vale por una botella, mira, dice ahí abajo. Siguro ito yung Son viejitas. Para saan daw? sa Mexico daw to. Mexico. Mga 1902. Anting-anting nga. Oh, siguro. Ayan guys, pag kailangan nyo ng anting-anting, punta lang kayo dito ha. Mexico. Oh, Yan. diba? Store. Move tayo. Thank you kay Manong. Thank you, boss. Ay, mga kutsilyo o mga ano. Tingnan natin. Ang daming coins. Ito, mga... Ang ganda. Ang dami.
1945. $7. $7 to. $18.95. Hungary coins. Ang dami. This one? Saan kaya ito? Sa May iba't nakalagay iba, naman eh. iba Oo. ito, Kaya Italy. nakalagay, 1974. Italy. Scrabble. Scrabble kaya lang di na kumpleto. Ilalapit mo para makita. Ang ganda nito. Hey, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más macho? Oh, luma na. Ang Scrabble. Kaya galing na. Ang ganda. Kaya lang hindi na kumpleto eh. Oo, Gusto ko sana siya. Pero hindi na siya kumpleto. Kano ba budget mo ngayon? Budget ko ngayon, $20 lang. Ang kuripot eh, no? Ano ba yan? Kaya pa. Let's go. Ito mga mga games. Monopoly. No. de San Francisco tampoco. Clock. Ahí se graduó. No, ya. Tiene de Los Ángeles. Boots. Size ko ba to? Ang ganda siya. Pwede pa? Pero mahal sa 45. Hindi, 25 na nga niya binigay. Oh, binaba niya ng 25? Wala, 10 lang gusto ko. 10 ka lang? Mm-mm. Pero ang dami na nga. Hindi kasi yung leather niya maganda pa. Oo nga, no? Pag, Ano pag lang yan hinawakan eh. mo, no? Tawag dito, linis lang yan actually. Pero ito, ayan, may damage na kasi. Hindi ka Pero na. vintage. Yeah, yun yung ano niya, vintage. Hindi ka na. Ayan, marami ko niyan sa bahay, mga magazine. Pasale. Mga coins, oh. Oh, konti ang vendor ngayon. Baka bukas linggo. Ayan, maraming tools din. Ayan. Hindi naman lahat dito sa LACCI Vintage. Marami ding mga, ano mo yun, yung mga, mga gamit na sobra-sobrang supplies. Like, ayan, mga ganyan, mga gloves, mga pang trabaho. Silver. Tiene 35.7. Ano din? Ito. Ito pang kudkud ng ano? Ng ice. Parang pang kudkud ng ice para sa ano eh, halo-halo. Hindi ah. Ano to? Oh, dad, mga lighters, oh. Collection ng lighters. Di ba nauso din to sa mga uncle-uncle natin nung Siyempre. araw? Mga kapitbahay nung araw na Pero paano? nagko-collect ng Oo nga, lighter. yan eh. Yan. Ito yun, lalagyan din niya ng gas. Ang dami, oh. Ang ganda. Ang gaganda. Ayan, books. Usually, ang mga nabibenta kong books, guys, mga fiction. Mga ganito. Nasaan na yung kasama ko? Mukhang tumatawad pa dun. Anong meron? Dad, anong binibili mo? USB? Nasaksa. Okay. $1? Iisahan mo pa eh. Iisahan mo pa, kala makakaisa ka sa kanya. Loko ka din eh. Crashes. Bye.
Oo, tingin tayo dito ng mga, ayan, $1 na damit. Guys, ang dami. Ukay-ukay. Tingin tayo dito. Ito. Jessica. Shoes. So, ayan na to, guys. Ayan, parang dried ano, oh. Tenga. Dried tenga ng ano, ng Yan ang baboy. baboy. Mga ano, oh, mga buto-buto. Para sa aso ba yan? Buto ng dinosaur. Dinosaur. Ito. Guys, ito. Gusto ko to. Daddy, oh. Gusto ko to. Ito naman magkano. Ano kaya to? Vintage na ano to na tray. Magkano. Alam? Ang taas to? Nun parang vintage na siya, oh. Siguro. Na wallet. Pero maganda siya, no? Shoes. Oo. Mga electronics mostly. Coach bag. Luwa na yung kanyang leather. Pero maganda pa yung kanyang mga Ano to? tripod, oh. Bags. Daming bags. Ayan mga vinyl. Ang dami. VHS sa likod. Meron pa bang VHS? Wow, Dito naman, George R.R. Martin to, ah. Dali pakicheck nga yung ano. Yung Kunin mo. book. A Song of Ice and Fire. Game of Thrones. Kulang na. Ha? Kulang na ng isa. Mga cassette tapes. Vinyl. Hi, how are you? Yeah. Down. Down. You get me? Down, doggy. Highlight. Saan na si Anton? Wala na. Ciao, Ruben. Wildlife. Ito babira mo. Yan ba ang baboy mo?
$1 ng mga damit, guys. Wala na si Anton. Wala ba dito? Wala na yung kasama ko. So, ayan, napakaraming damit. Wallets. $1 lang. Ito ay ano itong product ng Target. So, nakita ko sa Target tong mga to. Mga overstock na to Typewriter. Oh. Plato-plato. $1 de esta mesa, $1. Natin kung anong meron dito. Pásale. Peanut. $1 de esta mesa, $1. Kasi. $1 de esta mesa, $1. Pásale. $1 de esta mesa, $1. Naku, malolobat pa ako. Tingin tayo dito ng vintage. History. So, books. Tingin tayo ng books, guys. Sorry. Actually guys, ang dami kong nabenta na books online. Mga napulot lang sa iniiwan na nila. Ayan. $1 lang daw. I forgot to give it to you. Thank you. Excuse me. Check for the books. Check natin yung mga books, guys. Encyclopedia.
yung iba nagliligpit na guys. Ganyan sila dito, nasa loob yung kanilang mga truck, mga sasakyan. Tapos hanggang bukas to, Saturday and Sunday ang ang swap meet dito sa LACC. So yan, $1 each. $1 each. Ayan, pag tinanggal ko yung sounds, ibig sabihin may malakas na music, baka makopyright tayo. So, ayan, background music na lang muna. Guys, oh, Coca-Cola Barbie. Ang ganda ah. Anong edition kaya to? Tanong natin kung magkano to, guys. Gusto ko to. Excuse me? Excuse me? Hi. How much is this? 40? Ah, $40 guys. $40 pa. Sobrang cute guys. Ang ganda-ganda nito. Tingnan nyo. May hawak siyang burger. Ang ingay nila dito. Masyadong masaya. Gusto ko to guys. Mga ganito. Pero meron yan sa FB Marketplace. Siguro mga $10 na lang yan. Kaya maghahanap ako niyan sa FB Marketplace. Ito mga comic book. May nagbi-video, okay? Maingay. This one. Kompleto pa, oh. Laguna, handcrafted, made in China. A few moments later. Kung makita si Anton, meron dito, meron guys, namimigay lang siya nung nakakuha ako ng mga ilan-ilan na mga plates, mga glass. Hindi ko nakunan yung namigay na lang siya kasi gusto niya lang umuwi. So, marami-rami rin din ako nakuha. Pero, syempre, kinuha ko lang yung mga tulad ng mga stamps, yung mga letters, mga old magazines. Ewan ko kung may value yon. Sa bahay na lang natin siya tignan isa-isa. Binilin ko lang doon sa isang atin. So, ayan, lobat na ako. Thank you guys. Sa next video ko, panoorin nyo, buksan natin isa-isa tsaka tingnan natin online kung magkano yung presyo niya. A few moments later. Ayan guys, nakauwi na tayo at eto na nga yung nakuha natin sa swap meet. Isang cart. So, nagmamadali din akong makauwi dahil napakainit na ngayon sa labas. So, ayan na nga siya. Sabi ko nga sa inyo guys, ayan ay nakuha nating free dahil pinamigay na nung isang seller doon. So, umpisahan natin sa mga glass. Actually, ayan, may mga nabasag na nga ako na miniature na mga pottery. So, ito guys, na mga glass na to, ang dami nito doon. Kahon-kahon, pero konti lang ang kinuha ko kasi nga, ayun, nag-aagawan yung mga ibang ate doon. So, hindi ko rin alam kung may value ba to o wala. Pero, alam ko lang na vintage siya. So, ayan na nga, ni-research ko siya. Ito pala ay ginawa nung 1930s ng Federal Glass Company. So, na-check ko sa Etsy at eBay na ibibenta pa siya ng around $15 to $20 itong mga maliliit. At ito namang medyo malaki, around 9 inches, ay nabibenta pa siya ng $20 to $25 per piece yun guys ha. So, medyo pricey pa siya, diba? So next, ito naman mga stamps. Guys, dito talaga ako excited kasi
yan talaga ang collection ko. So guys, para ako naka-jackpot dito sa stamp na to kasi nakita ko sa internet, it's a rare 1940s airmail stamp na 6 cents. Nagkakahalaga pa siya ng around $200 to $400. Imagine that. Dalawa pa siya. So mind-blowing talaga ang presyo nito guys. Grabe. As in, tuwan-tuwa ako. Kaya nga, nung pinost ko sa eBay ito, pinabid ko siya ng starting bid niya ay 300 at ang buy now is 390. Alam ko naman na mabilis lang siya sa 100 to 200. Kaya lang, siguro gusto ko na rin siya muna i-keep, no, for a while bago ka siya ibenta. Na-enjoy ko pa siya. At FYI na rin sa mga gustong mag-collect ng mga stamp, yung mga gustong mag-umpisa pa lang, alam nyo ba na mas mahal ang mga stamp na to, mga rare stamp na to, lalo na pagka meron silang cancellation, nandyan pa yung cancellation date nila or cancellation stamp nila. Ayan, ang cancellation stamp. At nasa original pa silang envelope. So, ang next natin, itong nasa buong plastic na to. Actually guys, ito ay mga recipe book. So, itatapon ko na lang yung mga iba dito. So, lumang-luma na mga kalat na ito. Pero yung iba kasi, nung hinalungkat ko nga, ayun, nakakita pa ako ng mga mangilan-ngilan na stamps na nasa envelope pa. So, ikikip natin yung mga stamps. So, next, yung mga tray. So, I have 2. May metal at may glass. Actually guys, ito palang glass na to is from Federal Glass Company. Well-known pala itong manufacturer of glassware na from Ohio pa, from the 1900s. So, ayan nga, ang ganda ng design. So, sa Etsy, chinek ko siya. Ito pa yung price niya. At ito namang isa na silver-plated is from West Germany pa. So, nagkakahalaga pa siya ng around $11 to $15 online. Tapos may nakita pa tayong mga nakasingit na stamps. Yan ay 1984 Olympic stamps na nagkakahalaga pa ng around $2 to $10. So ayan, may mga nakita pa tayo na stamp na nakakabit pa sa kanyang envelope. At eto naman guys, isang blue book na textbook for costume designing. Alam niyo naman guys na nasa Hollywood tayo, malay nyo, di ba? Mga sikat pa lang mga costume designer yan. So, kinuha ko na rin. Ayan, nakakuha din tayo ng newspaper, mostly about Nixon's death, year 1994. So, chinek ko online. Ang value niya pa is around $225. Insane, di ba? Pero yung iba, syempre, binibenta na lang siya ng around $20 or $10 to $20. Pero ako, bala ko siyang ibenta ng around $5 lang since nakuha naman natin siyang free. At ayan nga, nagbukas ako ng another bag na punong-puno nga ng letters at ng stamp. Hindi ko na rin pahahabain tong video na to. So, ipopost ko na lang dyan yung mga pictures ng iba pang mga nakuha natin sa box. At gusto ko ipakita sa inyo to guys. Meron akong isang envelope na may 5 stamps ni Andrew Jackson, 7th President of the United States. This is really insane guys. May nakita akong presyo niya online, $1,000 to $200 to $100 to $20. Hindi mo na alam ngayon kung sino paniniwalaan mo. At next, ito nga yung mga nakuha natin ng mga magazines. So lahat sila is all about the life and death of JFK. So ang price ng mga magazine na yan guys from $10 to $20 pa. And lastly, yan, yung mga nakuha natin na mat board ginagamit for framing. Isang kahon yan guys, may malaki at maliliit. Sa Amazon, around $10 to $20 pa siya. So, maaaring ibenta ko siya ng $5 per 10 pieces, gano'n. Ibabundle ko siya. At hindi pa pala last guys, meron pa akong gustong ipakita sa inyo. Itong mga used postcard na may mga rare stamps. Ayan, nakikita nyo yung may red na stamps. Ayan, di ba?
Tapos meron pang patch, ayan, yung Rocket Service. Vintage yan guys na collector items na. Iyan ay ang trucking company nung araw, nung 1960s. Dito sa US guys, maraming collector ng patches kasi nilalagay pa nila yan sa mga damit, sa mga jackets nila, ayan, sa mga pants, sa mga bags. So may mga nagko-collect talaga ng mga rare and vintage na mga patch. Tapos meron pa itong mga bond na tinatawag dito na puno ng stamps sa loob. Ayan, dalawa ang nakuha ko na ganyan. So may value pa yan guys kasi may mga rare stamp sa loob. Ayan. So dalawa nakuha ko niyan. Ginawa yan noon ng government ng US para magkaroon ng fund ang military operations. And then meron din tayong nakuha na bank book. Alam nyo nung araw na wala pang ATM, di ba nagbibigay ng mga parang booklet. Ayan, nakakuha tayo ng maliliit siya na Bank of California, 3 pieces. So, vintage na rin guys. Yeah. Kung gusto nyo makita yung full details ng mga nakuha natin na yan, puntahan nyo lang ang aking eBay account, pinoypeakers.la, at ang aking Etsy shop, Tams Trading. That's T-A-M-S, Tams Trading. So guys, dito na nagtatapos ang ating video. So, ayan, totoong may pera sa basura guys ha. Next video natin guys, ayan, isasama ko naman kayo sa mga thrift stores. Ayan, mag-thrifting tayo. Tingnan natin kung may vintage tayong makikita doon sa mga Goodwill. Ayan, kasi mainit ngayon, so dapat mga indoors lang ang activities. Hindi muna tayo mag-flea market dahil napakainit. So, ako po yung magpapaalam na. This is Shirley for Pinoy Pickers in LA. Salamat po sa panonood. I hope na may natutunan kayo kahit pa paano dito sa video na ito. So guys, if you like this video, please like, share, and subscribe. At kung meron kayong gustong sabihin o meron kayong gustong i-correct sa mga pinagsasabi ko dito, please comment down below at babasahin po natin isa-isa yan.